Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Isang sinaunang teksto ang muling nabuhay at nagbigay ng matinding diskusyon sa relihiyon. Ang Gospel of Judas ay nagpakita ng kakaibang bersyon ng mga pangyayari sa kasaysayan ni Jesus at sa kanyang mga disipulo. Sa halip na kontrabida, ipinapakita si Judas bilang isang piling disipulo na may espesyal na misyon. Pero gaano nga ba katotoo ito? At dapat ba natin itong paniwalaan? Unang nadiskubre ang Gospel of Judas noong 1970s, ngunit hindi ito agad na ipakita sa publiko. Ito ay isang tekstong isinulat noong ika-2 siglo at sinasabing naglalaman ng mga pag-uusap sa pagitan ni Jesus at ni Judas. Pero bago natin talakayin ang nilalaman nito, ano nga ba ang Gospel of Judas? Ang Gospel of Judas ay bahagi ng mga tinatawag na Gnostic Gospels, isang koleksyon ng mga akdang hindi kasama sa opisyal na Biblia. Karamihan sa mga akdang Gnostiko ay may kakaibang pananaw tungkol kay Jesus at sa mga disipulo at nagpapakita ng mga ideyang hindi matatagpuan sa tradisyonal na Kristyanismo. Talakayin naman natin kung ano ba ang nilalaman ng Gospel of Judas. Ayon sa nilalaman ng Gospel of Judas, si Judas ay hindi talaga isang taksil, kundi isang disipulo na may espesyal na tungkulin. Ipinapakita rito na si Jesus mismo ang nagsabi kay Judas na siya ang kailangang magkanulo sa kanya upang maganap ang plano ng Diyos. Kung ito ay totoo, ano kaya ang implikasyon nito? Bakit ganito ang bersyon ng mga Gnostiko? Sinasabi sa teksto na si Judas ay may mas malalim na pagkakaintindi sa plano ni Jesus kaysa sa iba pang mga disipulo. Sa tingin mo, ano ang mas paniniwalaan mong bersyon ni Judas? Ang tradisyonal ba na pananaw o ang Gnostic na interpretasyon? Dahil dito ay marami ring mga katanungan na nagsilitawan, kagaya ng bakit hindi isinama ang Gospel of Judas sa Biblia? Isa sa mga tanong na bumabagabag sa marami. Kung ang Gospel of Judas ay talagang naglalaman ng mga mahalagang aral, bakit hindi ito isinama sa Biblia? Ayon sa mga eksperto, pinili lamang ng simbahan ng mga tekstong nagpapakita ng iisang pananaw. Ang mga Gnostic texts ay tulad ng Gospel ni Judas, tinuturing na heretical o labag sa doktrina dahil sa kanilang mga hindi tradisyonal na paniniwala. May mga kontrobersyal na pahayag din ng Gospel of Judas. Ang Gospel of Judas ay hindi lamang naglalaman ng mga bagong pananaw tungkol kay Judas. Nagpapakita rin ito ng ibang pananaw tungkol sa universe, sa Diyos at kay Jesus mismo. Kung totoo man ang mga ideya na ito, paano ito makakaapekto sa mga kasalukuyang paniniwala natin tungkol sa relihiyon? Dapat bang maging bukas tayo sa mga bagong interpretasyon? Ano ang kahulugan nito sa kasalukuyang pananampalataya? Maraming Kristiyano ang tumatanggap kay Judas bilang isang taksil, ngunit sa Gospel of Judas, lumilitaw na siya ang tanging nakakaunawa sa misyon ni Jesus. Kung paniniwalaan natin ito, posible bang mas tama ang pananaw ng mga Gnostiko kaysa sa tradisyonal na paniniwala? Posible kayang ang pananampalataya natin ay may mga aspekto na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Ano ang mas pinapahalagahan mo? Ang tradisyon o ang posibilidad ng ibang bersyon ng katotohanan? Bakit mahalaga ang Gospel of Judas sa makabagong panahon? Sa panahong ito ng paghahanap ng mas malalim na kahulugan sa ating mga paniniwala, ang Gospel of Judas ay nagbubukas ng pintuan para sa mga mas bukas na talakayan. Maaaring ito ay hindi tatanggapin ng lahat, ngunit nagbibigay ito ng inspirasyon para
hanapin ang mas malalim na katotohanan. Sa iyong opinyon, mahalaga ba ang pagtuklas sa mga bagong interpretasyon ng ating mga paniniwala? O sapat na ang mga nakasanayan natin? Alin ang mas pinapahalagahan mo? Ang paniniwala o ang pagdududa? Tandaan nyo na ang Gospel of Judas ay isang misteryo na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga scholar at mga religious leader at ng mga nananampalataya. Ito ba ay isang bagong pananaw na dapat pahalagahan o isang kasulatan na dapat isang tabi? Ano man ang ating paniniwalaan, ang mahalaga ay ang patuloy na paghahanap natin ng mas malalim na kahulugan at pag-intindi sa ating pananampalataya. Ano ang palagay nyo sa kontrobersyal na Gospel of Judas? I-share ang inyong mga opinyon sa comment section at mag-subscribe para pa sa mas maraming diskusyon tungkol sa mga misteryo ng relihiyon at kasaysayan. Ako nga pala si Six. Maraming salamat sa pakikinig.